Nasawi ang isang 71 taong gulang na babae na kinilalang si Lilibeth Manding Santos matapos matagpo ang walang malay sa gilid ng kalsada sa barangay Valdepuente, Cabanatuan City noong April 17, 2026. Ayon sa kanyang katrabaho na si Miss Nori Condo, siya ang nakakita kay Santos sa naturang lugar. Agad itong isinugod sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJGMRMC upang mabigyan ng lunas, ngunit binawian din ng buhay noong April 19, 2026. Batay sa pahayag ni Condo, 3 buwan pa lamang naninilbihan bilang stay-in kasambahay si Santos sa barangay Valdepuente. Wala umanong naibigay na impormasyon ng biktima hinggil sa kanyang mga kamag-anak. Sa mga dokumentong natagpuan, nakarehistro si Santos sa barangay Zulueta, Cabanatuan City. Nabatid din na dati siyang nagtrabaho sa Quezon City, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin natutukoy na kaanak. Samantala, ang kanyang mga labi ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Cabanatuan City Social Welfare and Development Office, Funeraria di Cabanatuan para sa maayos na disposisyon habang patuloy ang paghahanap sa kanyang pamilya. Nananawagan ang mga otoridad sa sinumang nakakakilala o may impormasyon tungkol kay Lilibeth Manding Santos na makipag-ugnayan sa Cabanatuan City Social Welfare and Development Office na matatagpuan sa City Hall Compound, Kapitan Pepe o sa Funeraria di Cabanatuan sa Purok 1, Barangay San Isidro, Cabanatuan City. Maaari ring tumawag sa numerong 0918-904-7130. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang armed cast sa bulubunduking bahagi ng Purok 7, Sitio Bagong Silang, Barangay Cambitala, Pantabangan, Nueva Ecija. Matapos ang revelasyon ng isang dating rebelde sa isinagawang follow-up operation noong April 13, 2026. Bandang alas 4:20 ng hapon, nagsagawa ng Special Intelligence Operation ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, katuwang ang iba pang support units sa ilalim ng Minor Internal Security Operation sa nasabing lugar. Ang operasyon ay sinagawa batay sa tuloy-tuloy na debriefing kay alias Ka Jerry, isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nasa ilalim ng Josefino Corpus Command na kumikilos sa Nueva Ecija. Sa naturang operasyon, nakarecover ang mga otoridad ng iba't ibang uri ng armas at kagamitang pandigma, kabilang ang isang hand grenade, 2 M203 ammunition, 11 bala ng caliber 7.62, 30 bala ng caliber 5.56, 12 bala ng caliber 30, 2 bala ng caliber 45, 2 mahabang steel magazine para sa caliber 5.56, isang carbine magazine, isang 9-volt battery at isang piraso ng blue stranded wire. Agad namang nagsagawa ng wastong paghawak, pag-iimbentaryo at disposisyon ng mga nakuhang pampasabog at bala ang Explosive Ordnance Disposal Unit ng NEPO o NEPECO upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng mga operatiba. Habang tuluyan nang bumalik sa ilalim ng batas ang 3 dating miyembro ng Damayan ng Mamamayan para sa Kapihan at Kahirapan o DAMAKA, matapos ang isinagawang withdrawal of support activity noong April 20, 2026 sa Barangay Carmen, Zaragoza, Nueva Ecija. Bandang 1:35 ng hapon ng pangunahan ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya kabilang ang Licab Municipal Police Station, Quezon Municipal Police Station, PIU NEPO, Zaragoza Municipal Police Station, Jaén Municipal Police Station, Gapan City Police Station, General Tinio Municipal Police Station at PIT NERIU 3 ang naturang aktibidad.
Kabilang sa mga sumuko at nag-withdraw ng suporta ay sina alias Mark, 28 anyos, magsasaka at residente ng Quezon, Nueva Ecija, alias Gloria, 54 anyos, may asawa at residente ng Licab, Nueva Ecija, at alias Ren, 52 anyos, magsasaka at construction worker na residente ng San Miguel, Quezon, Nueva Ecija. Sila ay pawang dating kasapi ng Damaka na konektado sa alyansa ng magbubukid ng Gitnang Luzon, Nueva Ecija o AMGLNE, Centro de Gravidad sa ilalim ng KLG Caraballo na nauna ng nadismantle. Kasama sa isinagawang aktibidad ang pamamahagi ng mga food packs bilang tulong sa mga nagbalik loob. Ayon sa pulisya, ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan upang mahikayat ang mga individual na kumalas sa mga organisasyong may kaugnayan sa insurensiya at magsimulang muli sa mapayapang pamumuhay. Arestado ang 2 individual sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya kaugnay sa pagbebenta at pag-iingat ng mga illegal at smuggled na sigarilyo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Noong April 15, 2026, isang 37 anyos na lalaki na residente ng Barangay San Pedro, General Tino, Nueva Ecija ang nahuli matapos bentahan ng isang rim ng RGD Red Cigarettes ang isang pusher buyer sa isinagawang operasyon. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, nakumpiska pa ang karagdagang 287 rims ng iba't ibang uri ng antak cigarettes kabilang ang Carnival White, RGD Black Menthol, RGD Red at Modern Lights. Tinatayang aabot sa 124,750 pesos ang kabuang halaga ng mga nakuhang kontrabando. Samantala noong April 19, 2026, isang 51 anyos na lalaki naman ang naaresto ng mga tauhan ng Quezon Municipal Police Station sa isinagawang police visibility operation sa Oplancita sa Quezon Public Market sa Barangay Bertese, Quezon, Nueva Ecija. Bandang alas 10:50 ng umaga nang maaktuhan ang suspek na nagbebenta ng isang kahon ng smuggled cigarettes habang sakay ng kanyang motorsiklo. Sa isinagawang inspeksyon, na-recover mula sa kanyang 4 na maliliit na kahon na naglalaman ng 51 rims ng modern cigarettes at 19 na rims ng RGD cigarettes na walang kaukulang tax stamps mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at tinatiyang nagkakahalaga ang mga ito ng 37,000 pesos. Ang mga naarestong suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code of the Philippines kaugnay sa tax evasion sa mga illegal na sigarilyo. Ang ikalawang suspek ay maaari ring maharap sa paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director, magpapatuloy ang mahigpit na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa smuggled cigarettes upang maprotektahan ang ekonomiya at masigurong nasusunod ang batas.